Handa ka na ba sa kakaibang eksena? Sa mga moves na hindi simple ang drama. Ako si Mystica. Sa showbiz, nagsimula sa maliliit na eksena. Hanggang sa sumikat bilang rock diva at pagdating sa split, ako ang pinaka-bongga. Con los terroristas. Kumusta po? Natawagan na ba sila for the next shooting for the commercial natin for next week? Opo, natawagan. Okay na? Kuya, since ikaw ang production manager, please lang, pakituro naman sa ibang mga crew natin kung paano naman yung camera. Kasi kung minsan, yung pagtutok, hindi talaga maganda. Kasi kung ano yung ginagawa talaga ng mga production crew, kayo din ang masisita eh. Oh, pasensya na kayo. I was just talking to my staff kasi being a showbiz personality, talagang kakaiba ko yun. Pero ngayon po, as you can see, I have my own business now. I have my Mystica Celebrity Talent Management and Production. And by the way, nakikita niyo itong mga tarpaulins na to? Actually, ito yung mga talents na minamanage ko ngayon. Ang rason po kung bakit ko naisipang magpatay ng talent agency, dahil alam ko po ang feeling ng isang nagsusumikap na maging artist. Napagdaanan ko na po kasi yun eh. Sariling mga businesses, sariling mga kung ano-ano pang pinaggagawan ko po ngayon. Just to prove to everybody na ang isang splitera ay pwede rin palang magkaroon ng ganitong klaseng position ngayon. Also the production manager, okay? And mahirap na mag-MTRCB tayo, whatever. So at the same naman, di ba? 100% sila. Okay po. Kung hindi mo masakayan ng ugali niya, ordinaryong empleyado ka, susuko ka. Kasi bilang boss, strict ko talaga siya. Pero bilang kapatid niya, talagang tinitaste ko lang talaga yung pressure. Lalo ako yung mahawak sa production namin. Kasi kung hindi namin pairalin yung strictness sa trabaho, walang mangyayari. Kasi namumuhunan din siya kasi dito sa production. Con los terroristas. Very humble sala. Yun, dito talaga yung mga talents ko habang inaantay ako, kaya kung ano man mga bisita namin. Pero ito mga kaibigan, nakikita niyo itong mga magazines na ito. Ito naman po yung international business ko. And being the manager here sa Pilipinas, and of course Asia, ito po, Better Globe. So, meaty means trees, meaning ang aking adhikain kasi is to plant trees all over the country. And not only here in the Philippines, pero globally talaga. So, napakalaki po talaga ang obligasyon ko ngayon kasi hindi lang po ako nagmamanage sa mga talents, kundi eto, nagpa-plant ng trees. Na-realize ko, kung babalik ako sa Philippines, kailangan
gagawa ako ng kakaiba na hindi na yung laging nanggugulo sa showbiz, laging controversial, laging nag-i-split. Ang ginawa ko po, sabi ko, babalik ako sa Pilipinas, magpatayo ako ng Mystica Charity Foundation. Kasi ang aim po ng aking Mystica Charity Foundation is para makatulong po sa mga persons with disabilities. They are serving as our inspirations. And of course, the street kids. Kasi mga street kids katulad nung napagdaanan ko rin po. And then, nagkataon po na at that time po, habang inuumpisan ko po ang aking foundation, and then naghahanap din po pala itong Better Globe Company from Norway, naghahanap doon din pala sila ng kasosyo dito sa Pilipinas. Nung nakita po nila na maganda yung aking pagiging leader, ayun po, nagkapalag. Talagang inutusan na po ako na bilang managing director po dito sa Pilipinas. Hindi lang po Philippines, kundi throughout Asia. Very simple kwarto naman. So, ipapakita ko sa inyo para at least alam nyo naman kung saan ako natutulog, okay? So, eto, simple-simple. Yung the typical Mystica, okay? Makikita colorful kasi colorful pa ang buhay ko. Pananamit and everything. Hey, mga anak! Ano, kumusta? Okay lang? Sandali, bakit nasa yung mga chaps? Wala pa? Makasama mo? Nako, asa si Tito Tony? Nako, Tito Tony, yung mga chance, wala na naman. Puro late. Paano to? Ano ko tinawagan mo? Ay, sos. Nako, pasaway. Mamaya, eto na lang siguro ang matitira dito. Diba? So, inayos naman sila. Okay. So, okay na kayo. Ready na kayo? Okay, let's go up there para naman i-recall natin kung kaya niyo pa bang mag-left and right. Diba? Siya 20 pong tao na hindi siya komportable na, oh sige, okay lang yan. Ang gusto niya talagang mas galingan mo pa. Yung kagandahan sa kalooban mo, yun yung tinitingnan na. And hindi rin niya kami tinatrato as yung parang talents lang. Tinatrato din niya kami as mga anak niya. Ang sarap po ng pakiramdam po kung ang isang katulad ko ay nakakatulong din na ma-achieve po ng mga aspiring artists kung ano po yung gusto nilang tahakin sa showbiz. Kasi po kung minsan, through my help, through me, through my status in the show business, malaking bagay po yun eh. So instead na ako na mismo ang gaganap sa role na yon, ibinibigay ko na po sa kanila, sinishare ko na po, para at least naman mo, mas mapadali po yung kanilang celebrity status. Ang ginagawa ko ngayon mga kaibigan ay ito yung rampa nila. So i-recall nila kung paano rumampa ulit. It's been a long time kasi ngayon nahubog sila sa acting. So balikan natin kung paano ulit sila magrampa. Okay? So mga anak, get ready! Alright, get your feet. Yan. Ang ganyan. Ang extendadora. Mr. Hope and Courage. Oh, yan! Yan si Mistake. Oh, smile ka naman. Number one, you have to have your own originality, sariling identity. And of course, number two, yung sinasabi ko nga na you have to have that star quality. Eto! Okay, o ano, susunod. O ako, bakit hindi? O palakpak muna. Kala nyo kayo lang ha? Oh, ako din. O, di ba, mama? So yun po, napakasarap po yung feeling pag alam ko po na deep in them, they appreciate what I have done to them. Pero kung maiiwanan ko naman po ay magandang legacy, it's all that matters. Oh, di ba? Alright! Woo! Oh, palakpak na! Hello! Ito ulit si Mystica. Nandito ako ngayon sa Baywalk sa may Rojas Boulevard. At samahan niyo ako para masyal-masyal man lang, okay? At mag-relax.
The reason po na lagi po akong bumabalik sa Ross Boulevard kasi para bang naniniwala po kasi ako yung kung hindi ka marunong lumingon sa iyong pinanggalingan, eh hindi ka makakarating kung nasaan ka ngayon. Galing po ako sa Anlakapan, Cagayan. Maralita lang po yung pamilya namin. At that point, dahil mas ginusto ko kasi maging singer o kaya maging sa showbiz, pumunta po ako dito sa Ross Boulevard. Doon na po kami talaga tumira ng kuya ko for 1 month para maghanap ng iba na namang lugar para kinabukasan, meron na naman po kaming tutuluyan, kakainan o kaya makiligo man lang o whatever. Sasabihin ko sa kuya ko na, kuya, gutom na ako. Pero sabi niya, konting tiis lang. I was 18 years old at the time na nakilala ko po yung isang Canadian. Siya po yung naging asawa ko. From Canada po, pumunta po ako ng Los Angeles. I thought na maybe Mystica's gonna be the next star sa LA o kaya sa buong United States. Kasi ang dala-dala kong pangalan ay Ruby Cassidy. I was also an exotic dancer kasi yun po yung naging first na ano ko. Kasi ang hirap po talaga maging singer doon. Pagdating ko po dito, sumali po muna ako sa mga bands. You have to believe on what you can portray sa showbiz, magkaroon ka ng sariling identity. At yun po ang naging dahilan kung bakit po ako nag-create ng image ng isang Mystica. I was just there to perform and to inspire people na eto kakaiba siya, nakakatawa, ganon. Dito ako nang galing. Dito ako natutulog dati. Tingnan mo, sino makakalang Mystica maging artista? O, di ba? O, kung isang Mystica dito dati nakatira, naging artista, so ibig sabihin, isa sa inyo, okay, marami sa inyo, susunod, uy, anak ko, bakit? Hindi, ganito. Hinita lang din. Halika. You wanna get up there, go for it. Strive hard and do your best. Kahit ganito na po ang status ng buhay ko, hindi naman po masama na ipakita sa lahat na ikaw ay pwede rin pong makisalamuha sa mga maralita. Lalo-lalo na po doon sa mga bata nandun lang. Gusto niyo to? Gusto niyo to? Ay! Uy, mag-thank you ka sa Lord. Thank you. Ayan, very good. Alright. Konting ice candy, konting candy lang na para po sa kanila. Isang Mystica pumunta doon para sa kanila. It's really something big na hindi po mababayaran ng kahit anong salapi. Con los terroristas. Kasi ako na your dream is just within your reach. So, nasa iyo naman yun eh. It's either you go and reach it or wala, di ba? Hindi mo pwedeng asahan na yung mismong dream mo ay lalapit sa'yo. Kailangan ikaw mismo ang lalapit sa dream mo para ma-achieve mo po yun at para maabot mo po yun. Eto nakikita ninyo, may hawak-hawak po akong lalagyan ng mga coins o kaya kung may magbigay ng hindi coins, mas okay naman. Kasi po talagang aking adhikain mga kaibigan ay mangolekta ng mga donasyon galing sa mga estudyante. Ito ang aking project mga kaibigan ay tinatawag na Piso-Piso para sa Paraiso. Ito po, papasukan ko na po itong ating staff room. Good morning po! My goodness, mga kapuso! Eto, thank you, ma'am. Ako, mga kapuso, tingnan niyo. Ito po ang principal.
Siya po si Miss Marisa Lou Rodriguez. Kayo po ang uunahin kong hold upin. Ayaw, sige po. Opo. Every centavo counts po talaga. Since connected po ako ngayon sa isang international company, this is called the Better Globe, talagang napakalaki po talaga itong obligasyon na binigay po nila sa akin. So, kailangan ipagpatuloy ko po talaga. Piso para sa paraiso. Ayan, because this is my global goal in order to put back the Mother Earth into a mystic paradise. Ma'am, good morning po. Pasensya na po kayo kung bakit po ako napadaan dito. Kasi nangongolekta lang po ako ng kahit konting donasyon po, 5 centimos, 5 pesos, 10 pesos, whatever po, para po sa ating kalikasan. Yes! Ayun, see? Nakita nyo? Ilang seed na po yun. Ilang seedlings na po yun. Ma'am, thank you so much. Thank you. Palakpakan nyo ulit ang inyong teacher. Okay. Okay, kailangan voluntary ha, voluntary. Hindi ako namimilit. Voluntary kayo ang lalaki dito. Okay. Alright, come on kids, come on. Alright, come on. Voluntary, voluntary. Yes! Alright! Wow! Ang galing, 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 galing. O, diba? Ang galing. Naku, ayaw na maawat, ayaw maawat. Ayaw maawat. Galing. Naku, tingnan mo madam, tingnan mo. Kaysa ko naman pala naman. Grabe. Ay! Dito po! Hindi lang pala balibiligay po. Thank you so much. Palakpakan niyo naman. Sa pamamagitan po naman, pinakita po ng mga NMDA, tapos PNP, at saka nung isang araw po, ayun, mga pulis sa Antipolo, ayun, pinakita po nila ang kanilang suporta sa aking advocacy. Pinapaliguan ng pagmamahal. Medyo nagtatago ako. Sa surprise ko si Mystica, mag-tree planting kami. Tingnan natin kung ano magiging reaction niya. Ayan, yan, 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 yan. Ayan. May dala akong sampagita at saka kalamansi. Ay, busy naman kayo. Uy, ang daya nila. I love Sister, I love you. May dala akong sampagita. Oh my God, nakilala niyo. I told Mystica before that I will support her advocacy kung sa tree planting. Mystica is not like everybody else. Bagay na bagay niya yung pangalan niya sa kanya. Yung Mystica talaga is a kind woman. Is a very simple woman. Ganon siya. And di na mo matulungin talaga, diba? So, kung ikaw nandun ka pa, nagpapasexy talaga sa showbiz, eto na, nagpapasexy naman ako ngayon sa kalikasan. Yun nga eh. Yes, tama, sister. Alam mo, ang ganda-ganda sa ginagawa mo, sister. Yes, diba sabi ko sa'yo sa supportan kita. Ito na ang iyong award din. Kanina, nakikipag-agawan pa ako dito. I felt like I was in paradise doing this. May advocacy ka, tapos mismo yung mga mahal mo sa buhay, yung mga closest sa iyo, I mean, they were there to support you. For me, it really means a lot. It means everything. And then if everybody is really doing the same kind of advocacy, naku mga kaibigan, I mean, for me, ako lang pinaka-happy because of me leading everybody right now in this global green revolution. Mga kaibigan, I mean, later on, sasabihin ko na, oh wow, it's victory because everybody is following this advocacy right now. It's really priceless po kung ano yung feeling ng ganong klase. Pa ito. Tapos ako naman magpa-hairdo man lang ako. Kasi alam mo na, so mauna muna siya. Dali muna natin sa spa, okay? Ano mo ba?
Okay. Pero hindi yung ganun ha, kasi parang magiging mature ako pag ganun, yung magulo-gulo. Mga kaibigan, alam nyo, pagdating po sa beauty, hindi po porke tumatanda po tayo, tapos we're just letting it go, gano'n. Lalo-lalo na po ako sa aking trabaho, kailangan pa rin po i-maintain, especially outside. Kasi yun yung image na pinoportray mo eh. It's your responsibility to look good to everybody. Ayan, mas masarap kasi pag may kasama dito sa gym. O, ayan. Pero bago kami gagamit ng mga machines, eto, stretching muna, di ba? Medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-gym dito, kaya, ayun, medyo stiff na ang katawan, di ba? Mahirap na kasi yung tumatanda, di ba? O, total 26 pa lang naman ako. Alam niyo po mga kaibigan, nung una, ayaw ko talaga mag-gym. Way of exercise para sa akin nun ay dancing. Every time. Pero dahil nga po sa, nag-iba na po yung prinsipyo ko na, of course, dancing, of course, it takes a lot of money. Naumpisan ko po ang aking love life sa pamamagitan ng pag-aasawa ng, of course, older, mas older. Kung tutuusin nga po, parang, hindi na lang parang tatay, kundi parang lolo ko na po yung naging husband ko from the start. And then, of course, biglang naghiwalay po after 1 year. Medyo nagkaroon na naman po ako ng another relationship with a lawyer. Almost same case na rin po. Talaga, mahirap po talaga eh. Kasi kung balance magta-time, yung level ng kanilang utak, contact sa level ng utak ko, kasi hindi pa ganong mature ng utak ko. Siguro, yun ang dahilan kung bakit hindi rin nakatuma. Hanggang sa third relationship, ganun din paulit-ulit ang sistema, ang pattern. Sana naman meron din ako makilala talagang ka-same level ng age ko. Pero mga kaibigan, pag pinairan mo naman yung iyong prinsipyo na pag dumating yung pag-ibig at sinunod mo ngayon ang iyong puso, siguro lang wala nang makakapag-stop sa'yo. Con los terroristas. Life begins at 40. Ngayon mga kaibigan, I can prove it to you because ako na po mismo ang number 1 na kapag bibigay sa iyo ng true, this is, para bang ano to eh, para bang, this is realistic talaga eh. Ako yung number 1 talaga na magsasabi na, oh eto, ako na mismo nakaka-experience. So masasabi ko talaga na life begins at 40. Ako talagang napakatayog na pangarap eh, na hindi ko pa na-achieve. Kung tutuusin, na-achieve ko na po eh. Kasi sa dati, sabi ko, na-achieve ko na lahat ng mga goals na gusto kong, mga gusto kong ma-achieve sa buhay ko. Nangarap na po ako na sana mag-artista ako, maging singer, maging tanya, maging ganito. Na-achieve ko na po lahat kung ano yung ano. Siguro, kung ano pa po yung mga kulang, at this point, wala pa po sa utak ko siguro. The way it is right now, I'm so happy where I am. Wala na po akong ibang mahiling pa sa Diyos dahil He has already given me all the blessings that I needed in life.